Sa silangang bahagi ng Nueva Ecija, matatagpuan ang mga kabundukan na animoy painting sa ganda. Malawak na lunti ang pananim, malakristal na ilog na tanaw hanggang baba, preskong hangin na dumadampi sa balat, at kapayapaan na talaga namang hahanap-hanapin mo. Dito lang yan sa Gabaldon, kung saan nangingibabaw ang kalikasan. At sa adventure na ito, pupuntahan natin ang dalawang sikat na ilog dito, ang Calabasa River at Dupinga River. At sabay-sabay nating aalamin, ano nga ba itong umuusbong na bagong atraksyon dito sa Dupinga River na Animoy Falls na may rumaragasang tubig. Tara, umpisa na natin. Ayon sa mga nakapanayam natin na bantay dito, isa itong mini hydroelectric power plant. At ang mas nakakamangha dito, ang tubig na bumubuhos dito ay galing mismo sa ilog. Paano nga ba gumagana ang isang hydroelectric power plant? Ganito ang proseso. Sa mas mataas na bahagi ng Dupinga River, may structure na kumukuha ng bahagi ng daloy ng ilog. Hindi na to hinaharangan ng buong river. Kinukuhanan lang ng portion ng tubig. Pagkatapos, dinadala ang tubig sa loob ng bundok gamit ang malaking tubo o tunnel. Habang bumababa ito, lumalakas ang pressure dahil sa gravity. Ang malakas na bagsak ng tubig ang nagpapaikot sa turbine na siyang gumagawa ng kuryente. At kapag tapos na nitong paikutin ng turbine, dito na inilalabas ang tubig. Kaya mukhang parang napakalakas na waterfalls. Ang tawag sa ganitong system ay run-off-river hydropower. Ibig sabihin, walang malaking dam at walang malaking reservoir. Umaasa lang sa natural na daloy ng ilog. Kaya habang nag-enjoy tayo sa view na parang waterfalls, ang totoo, gumagawa na pala ito ng malinis na renewable energy para sa mga komunidad. Ang galing, di ba? At sa episode na ito, tara't samahan niyo ako explore, mag-enjoy at mag-relax sa pagkagagandang ilog na ito. Tara, G! Good morning, Dreamers! Welcome sa ating channel. Nandito nga pala tayo ngayon sa Gabaldon, Nueva Ecija. At sa ating likuran makikita ang sikat na signage ng Gabaldon. At sa gawing kanan naman makikita natin ang isang mahabang kalsada na may scenic view ng kabundukan dito. Today, pupunta tayo sa dalawang sikat na spot dito sa Gabaldon. Yung isa, hindi ko pa napupuntahan, yung isa napuntahan ko na. Siyempre, unahin natin yung hindi pa natin napupuntahan, which is Calabasa River. Kaya tara, umpisa na natin ang ating adventure. Solo natin yung arko, Dreamers. Wala nang tao. Pinalagpas kasi natin yung Holy Week eh. Last week, I'm sure napakadaming tao dito sa Gabaldon na nag-rides. At hindi tayo sasabay sa ganun kadaming tao dahil sikat to eh. Madami din nagagandahan dito. Pero pag pumunta ka nun, matraffic, napakadaming tao. Mahihirapan ka talaga. Ganun kasi katong lugar na to. Makikita nyo naman yan sa social media na yung iba nagre-reklamo kasi napakadaming tao nga. May kwento ko lang, Dreamers, nung una kong nakita tong scenic view na to ng kalsada na to, binagalan ko talaga yung takbo. Kasi gusto ko masulit yung view eh. Kasi for someone like me na madalas makita yung mga building at saka mga establishment, much appreciated talaga tong mga ganitong view. Mapapa-thank you Lord ka talaga eh. Kaya pala, Dreamers, 9 minutes away lang papunta ng Calabasa River. Malapit lang. Gusto ko sana mag-camping dito, Dreamers eh, sa Calabasa River. Kaso lang hanggang 7 PM lang daw sila eh. Ang ganda pa naman ng vibes dito. Ano siya? Para siyang Botolan, Zambales. May malinaw na ilog, tapos may scenic view ng kabundukan. Kaya ma-appreciate mo siyang sarap mag-camping sana. Kaso lang hindi na daw pinapayagan doon dahil nga baka tumaas yung tubig. Minsan hindi rin natin hawak yung panahon eh. Siyempre sumunod tayo sa policy nila. Pero kung pinayagan, doon talaga ako mag-stay. Sa second destination natin, hopefully merong camping spot doon. Pero mabato kasi doon. Hopefully sa second spot na pupuntahan natin, payagan tayong mag-camping doon. Yun lang talaga plano ko, dito ako mag-camping sa isa sa dalawang river na to. X na kasi yung unang spot.
para mag-camping. Sana sa second pwede. Sige, sabihin ko na kung saan yung second spot. Sa Dupinga River. Mabato doon pero sana may spot doon para pwedeng pag-campingan. Check natin mamaya after natin dito sa Calabasa River. Andito na pala tayo, Dreamers, sa Calabasa. Yan o, Calabasa Picnic River. Baba na tayo. Tirik na tirik ang araw, Dreamers. Tanghaling tapat na kasi. I Heart Gabaldon. Hanapin natin yung picnic ground 3. Tanong muna tayo. Doon daw kasi goods eh. Hindi po, sir. May tatampisaw lang saglit. Sir, saan po yung picnic ground 3? Dito po yun. Dito po yun? Dito po ba yung sa entrance, sir? Sir, bayad lang tayo ng 10 pesos. For environmental fee. 500 yung cottage. Dito daw yung picnic ground 3, Dreamers, kaya hanap tayo ng magandang spot. Dito, magandang spot. Dreamers, welcome sa Calabasa River at nandito tayo sa picnic ground 3 sa pinakadulo. Sa kabilang side, ano na to eh, picnic ground gate 4, yung una natin pinuntahan doon. Kaso mas gusto ko yung vibes kasi talaga dito sa picnic ground 3, kaya dito tayo maliligo. Magsiset up lang tayo, kahit upuan lang, tapos tambay lang saglit, tapos maligo na tayo. Eto, papakita ko sa inyo yung view dito. Yan, may malinis na ilog. Yan. Yan, may mga tao pa din, marami pa ring tao. Pero hindi kagaya pag pumunta ka dito syempre ng Holy Week. Ayun yung view ng kabundukan. Ayun, may mga sasakyan pa nga eh. Pag itinawid mo, ito ka sa kabilang side. Yan. Magbibihis lang ako, Dreamers, tapos pahinga lang saglit, sabay ligo na tayo. Kunin lang natin yung upuan, Dreamers. Kahit terik yung araw, tatambay pa rin tayo dito kasi ang ganda ng vibes. Tapos kain tayo nito, tubig. Bumili ako eh. Kanina, mainit pa to eh. Look at that. Specialty nila rito. Dami nagbibenta nito dito ngayon. Ang dami niya. Yung binili ko, 15 pieces, 100. Baka di ko to maubos. Ang dami. Etong Calabasa River, ang daming cottage niya to, napakahaba.
Isa pa. Masarap siya. Nga pala, Dreamers, based sa research ko kasi, sa picnic ground 2, may river crossing doon. And negative tong motor natin para sa mga river crossing, lalo na kahit mga hanggang binte or tuhod, hindi pwede. Kaya napili ko dito sa picnic ground 3. Since ako lang mag-isa, wala akong mapag-iwanan ng gamit ko dito, Dreamers. Kaya ipapasyal ko na lang kayo through Falcon. Isa-isayin natin yung mga picnic ground dito. Bago tayo maligo, Dreamers, ipapasyal ko muna kayo rito through Falcon. Para makita nyo. After nun, saka tayo maliligo. May mga isda din pala dito. Mga maliliit. Malinaw talaga yung tubig niya. Ang una ko lang napansin dito, madaming basura sa pangpang. Sa mga nakapanood na ito, maging responsable naman kayong turista. Pagkatapos yung kumain, tapon nyo yung mga plastic na pinagkainan ninyo. Ang lapit-lapit lang, may mga sako sa bawat cottage kung nag-rent kayo. Kung ganoon, X yun. Maganda yung ilog, kakalatan nyo lang. Masakit sa mata pag nakita mo yung mga kalat eh. Alam mo yun? Tapos na tayo kumain. Tama to, may paper plate pa. Ano, pagkadating ko, ito yung mga napansin ko. Tsaka yung chichirya. Liligpitin natin yan, hindi ako mapakali pag hindi natin makatanggal yan habang naliligo tayo. Pangit eh. Pangit kasabay ng basura pag naliligo. Yung Dreamers, yung truck ko, punong-puno siya ng sibuyas. Peak season ngayon ng sibuyas dito eh. Dreamers, umpisahan natin yung tour. Puntahan natin yung pinakadulo muna. Yung gate 4. Dito lang ako, sumilong muna ako kasi mainit. At para kitang-kita ko kung saan papunta si Falcon. Ito yung picnic ground 4. Dito ako galing kanina. Lapitan natin ng mabuti para makita nyo rin. Yan na yung dulo ng mga cottage. Kung saan ka pwede magstay. Sa roadside, yan yung makikita mo. Yan mga bundok na yan. Tata mo naman yung view. Tata mo. Pagkaganda naman yan. Punta na tayo sa next. Doon na sa picnic ground na nandun ako. Sa picnic ground 3. Check natin yung tubig, linaw check tayo dito. Kung gusto nyo pala mag-ATV, meron dito, may mga pinaparent silang salbabida. Yan yung kabuuan ng picnic ground 3. Ganda ng view. Dito naman tayo sa unahan. Yan, may river crossing. Ito oh. Mababa lang pala kasi nga ano naman ngayon. Summer naman. Kaya ng click pala. Pero di ako sumugal eh. Kasi mahirap na eh. Mamaya nandun ka na tapos ang taas pala ng tubig. Ito yung nasa unahan. Ito ata yung picnic ground 1. Oh, may tulay dito. Oh, ang daming naliligo oh.
Hanggang dito na lang pala siya, Dreamers. Tsaka weak na yung signal, hindi ko alam kung bakit. Yan, kaya balik na tayo. Yan na yung end ng mga cottage. May entrance din dito. Oh. Ang pinakamadami atang cottage dito sa picnic ground, 3 and 4. Okay, Dreamers, tapos na tayo mag-tour dito sa Calabasa River. Ligo time na, let's go! Pero bago yun, tanggalin muna natin yung mga basura na nandito sa paligid. Tara, Dreamers, umpisa na natin tanggalin yung mga basura dito. Para ganahan naman ako maligo. Tama yan, oh. Dami. Malinaw yung tubig, pero kung ganyan man lang din, wala, hindi kaya maligo nang may mga kasama kang basura. Saka tayo ngayon maligo. Ayan, oh. Pa isa. Sundutin pa natin tong isa. Tamo, kung gaano kalapit yung basurahan. Ito lang, oh. Tamo yan. Lahat yan may mga sako na pwede mong lagyan. Ba't kailangan mo pa magkalat, diba? Okay, ligo na tayo. Tara. Mainit na kaya masarap na maligo. Tapang nun, oh. Sinulong yung scooter, oh. Yun, oh. Abot na sa CBT. Ang tapang ni Kuya. Hala. Nako po. Nahirapan na. Ayan, oh, sa sum ko. Bumaba si ate, nahirapan eh. Manual, oh, pwede. Tricycle, oh. Ito pa isa, oh. Kaya. Ayos. Basta di ko lang dito yung mic. Linaw ng tubig, oh. Oh. Ah, oh my God. Presko. What a vibe. Kanina may nakausap ako. Uy. La, kamuntik na. Kamuntik na. Check ko lang. Hindi pa pala, kinabahan lang ako. Balikan tayo sa pagligo. Kinabahan ako. Akala ko nabasa na yung mic ko. Balik tayo doon sa sinasabi ko, Dreamers. Ano? May nakausap ako kanina doon sa ground floor. Ang sabi sa akin, pwede daw mag-picnic, picnic tuloy. Pwede daw dito mag-camping. Pwede daw mag-tent pitching. Tanong natin doon mamaya sa information. Siguro nga dahil summer, wala masyadong ulan, hindi tataas yung ilog, kaya siguro ganon. Solid, napawi yung init ko. Napawi yung init ng panahon. Tamo, napapaligidan tayo ng bundok, oh. Woo! Ganda tingnan. Solid. Thank you, Lord, sa ganitong view. Woo! Sulit yung biyahe natin papunta dito na 5 oras. Pangaupuan. Bahala naman.
Ang presko, ang lakas ng hangin, Dreamers. Okay, Dreamers, tapos na tayo maligo dito. Proceed na tayo sa Dupinga River, bihis lang ako. Punta na tayo sa Dupinga River. Thank you, Kalabasa. Next time ulit. Tanong tayo dun sa information kung pwede mag-overnight dito. Eto, dito pala. Kuya, tanong lang po, pwede po ba mag-overnight dito? Ha? Salamat, sir. Kita nyo, Dreamers. Kita nyo yung mga pulang sako? Yan, yung mga yan. Puro sibuyas yan. Mula doon, galing pa ako doon. Puro sibuyas. Peak season ngayon. Kasabay pala siya ng mangga. Ang dami nilang sako-sako. Tas ang mura lang ng sibuyas dito. Nakakita ata ako doon 500. Isang ganto, oh. Yung red na sako na yan. 500 lang doon. Ayun, napakadami, oh. Anyway, proceed na tayo. Nga pala, Dreamers, yung distance ng Dupinga River sa Kalabasa is 8 minutes lang. Malapit lang siya dito. Papakita ko sa inyo yung vibes doon. Doon kasi pwede kang may cliff jumping doon eh. Para sa akin mas maganda yung Dupinga River. Explain ko sa inyo mamaya or papakita ko sa inyo mamaya kung bakit. Sa akin lang preference ko yun. Nagagandahan ako sa Dupinga River compared dito sa Kalabasa River. Para sa man sila maganda pero mas preferred ko si Dupinga. Dreamers, tingnan ito. Mas marami dito. Ang daming pulang sako. Mula doon sa dulo. Puro sibuyas. Baka nagtitinda kayo ng sibuyas, mag-angkat na kayo rito. Ayun, oh, solid. Tapos may view ka na ganyan habang nag-harvest ka. Ang ganda, uy. Ayun, oh. Woo. Ano mo yung view na yan, oh. Boom. Pagkaganda. Ang lawak niya. Napakaganda ng vibes. Dito bandang side, medyo greenery yung bundok eh. Dito brown. 3 minutes away na lang tayo. Tama yan, oh. Wow. Dito na tayo sa Dupinga River. Papasok na. Rough road din siya. Pero konti lang naman to. Ayun, oh, nasa baba na tayo. Mag-register lang tayo. Hello po, ate. Magkano po entrance? 20 lang. Mag-isa nyo lang, kuya? Po? Mag-isa nyo lang po? Yes po. Ay, sus. May overnight po ba dito, te? Pag nag-tent pitching lang po, may ano po kayo din? Ay, mag-tent lang siya. Kailangan talaga kumuha ng kubo. Okay. Oo. 500 na lang daw po pag mag-isa mo lang. Ito pa, ate, oh. Check mo muna, te. Maliligo muna ako. Sabihan ko na lang mamaya, te. Tapos, 500 po. Pag nag-tent pitching. opo. May ano po? May spillway po kami. Sige po. Nakita ko po. Hindi ko lang alam kung nandiyan pa po. Nandiyan pa po ba? Sige. Saan po ba galing yun, sir? Mini hydro. Pero malinis din po yung tubig na yun. Talagang malinis. At yung pagaling sa... Sige po. Pwedeng sumahod kasi baka may mahulog na maliliit na
Salamat po. Maliligo-ligo lang po muna. Thank you po. Yun yung pang Singapore vibes. Merlion. 20 pesos entrance. Alam ko 1,000 yung cottage nila rito eh. Yung payment sa cottage. Tingnan nyo naman yan. Dreamers. Ayan na mismo yung bundok oh. Sa tapat mo. Punta tayo doon sa pinakadulo. Hey Dreamer, puntahan natin yung falls na sinasabi nila sir doon. Ayun oh, kita ko na. Malapit lang siya. Yan na siya oh. Yan. Ang lakas! Pinaalala ni sir, may bantay kasi dito eh, no, mga guard. Bawal daw mag-drone. Napakalakas. Tama yung tubig dito. Mas malinaw tsaka mas malamig. Oops. Tingnan mo yan. Anli pala to. Ang lakas ng breeze dito. Hanggang dito lang daw tayo sa may lubid. Yan. Ano? Ang taas. Napakalakas ng breeze. Tsaka nakapakalinaw ng tubig oh. Kasi kapag yung mga droplets, nare-reflectan ng sun. Kasi siya as God is, parang lahat ng ilaw ng sun. Alam niyo ba't mas maganda rito sa Dupinga River? Ito yung isang reason, no? Malapit na kaagad. Kumbaga, andyan na yung bundok sa tabi mo. Lalo na doon, pag tumambay ka doon banda, nandun na yung mga bundok. As in, ito yung ilog, tapos ayun na yung bundok malapit sa'yo. Compared doon sa Kalabasa, medyo may konting distance eh. Hindi siya ganun kalapit sa ilog. Lakas. Last year nung pumunta ako dito, wala pa to eh. Kaya tinanong ko kanina kung saan galing yung tubig. Napakalakas. Lakas ng pressure oh. Lapitan natin konti. Gaya natin yung sa Singapore. Paano? Yan. Singapore. Isa pa, yung malapit-lapit. Yan. Hindi ko maanggolan. Yan. Nga. Lakas. Sayang, di pwede maligo dun eh. Lakas. Hanggang dito lang tayo. Yung lubid oh. Pero siguro yung mga tao na nandun, yung dalawa, lokal yun eh. Tamo. Unang-una, bawal dyan kasi
Baka daw may tumalsik na bato sa sobrang lakas ng pressure. Pwede pa maging disgrasya. Paano yung tubig dito, oh? Oh. Ngayon, naniniwala na kayo mas maganda dito sa Dupinga River. Okay, punta na tayo dun, banda. Tapos na tayo rito. Dreamers, ito yung kabilang side ng falls doon. Yan. Last time, dito kami nagtambay ng asawa ko. Diyan, sa parang tore na yan. Ito yung reason kung ba't mas gusto ko dito sa Dupinga River. Ayun, oh. Pwede ka mag-clip jump dyan. Malalim na yun doon banda. Tapos, eto na mismo yung bundok ko. Ayan, oh. Tama yung tubig, napakalinaw compared dun sa Kalabasa. Hindi ko rin in-expect na ang daming tao dito ngayon. Kasi dun sa sa Kalabasa hindi ganun kadami. Pero dito, siksikan sila dito. Tumatalon, ayan ah. Woo! Nice. Tama naman yung view ng bundok. You know? Sarap mag-chill dun, oh. Kuha ako na upuan, Dreamers. Tambay tayo dun. Okay, Dreamers. Nandito na tayo. Napaka-presko dito. Lamig. Napakalamig ng tubig dito. Tapos yung scenery. Grabe yung scenery dito. Ayan na mismo yung bundok, oh. Sarap akyatin, eh. Tamo yan, oh. Napaka-solid dito. Dito, itutur ko kayo ulit gamit si Falcon. Mahirap kasi maglakad-lakad dito dahil malalaki yung mga bato eh. Okay, Dreamers. Umpisa na natin yung tour natin gamit si Falcon. Tamo yan, oh. Bundok sabay ilog na agad. Parang chocolate hills na may ilog. Diyan ka pwede mag, cliff jumping yan. Linaw ng tubig, no? Mo yan. Mula sa tulay pala to hanggang dito may cottage. Asan kami? Ayun, oh. Yan yung kabuuan ng Dupinga River. Puntahan natin yung bundok ngayon. Magre-reload lang ako ng battery. Check natin kung anong meron dun. Wala atang bahay dun. Pero check natin to mga to. Pababayin lang natin si Falcon. Sabay-sabay natin panoorin kung ano meron doon. Sabay-sabay tayong trip. Okay, Dreamers. Ito na yung part 2. Sino nakita ko na ayun, no? Saan? Wala ka Ano na mata mo naman? Natala ko, di ko makita. Saan? Matanda ka na kasi. Hindi, lasing lang. Nasa ba? Hindi na makita ngayon. Nasa likod. Ayun na, nakikita ko. Ang taas pala ng bundok na to. Naabot natin yung Naabot na, tuktok. 600 meters, oh. Hindi. Ito, Ay, 500. 400. So, pabang na. May 500 na, oh. Wala na. Okay. Ayan. Tingnan natin kung ano meron dito. Naabot na natin eh. Baba natin ko. Ayan. Ayan, share natin sa mga kasama natin dito. Okay, ito yung nasa tuktok. Lapad pala na rin. Lapad, ano. Malapot, parang ka. Ang ganda! Ang din. Oh, Ganda pala dito. ganda sa taas, oh. Oh. Malapad siya. Kala ko, bundok na ganun lang. Yung pa- Solid pala dito sa taas, Dreamers, yung makikita nyo. Ganda. Patag lang siya. Sarap mag-camping dito. Oo nga, yun, oh.
Para ang baba lang nito, no? Pero pag Mababa lang. pero more than 500 feet pala. Umabot pa nga eh. Ito 'yon. Tingnan natin kung ano nasa ibabaw nito. Ito kuya to? Ito. Yan. Ang taas din pala niyan. Taas. Ayun o, yan yung tuktok niya. Lapitan natin pababa. May mga interesado din pala bukod sa akin na makita yung tuktok ng bundok. Ako na. Laban din pala. Kala ko boy, yung pag gano'n na siya, no? Yung pyramid. Eto, pandaya lang to. Kala mo, lapit lang eh. Oo nga eh. Naputol lang yung signal eh. Bakit pala tayo dyan? Bukas pa tayo makakating pala dyan. Ay, pwede pala siya akyatin oh. Tignan nyo. Ayun oh, may mga daan. Yan. Sa kabila. Siguro ako sa Sa kabilang kabila side. po dito. Oo. Ayan yung view niya. Dito, pwede ako titigil ako dito. Lapitan natin konti. Mga taniman pa nga eh. May nagtatanim dito. Ayun. Palay. Okay, Dreamers. Tapos na tayong mag-drone tour dito. Salamat sa pagsama sa akin dito, sir. Okay na. Pauwiin ko na. Ano niya sa social media? DTR Travel Adventures. DTR. Oh, i-upload ko to. Makita kayo doon, sir. Yeah, ano natin, follow natin para makita natin. Dreamers, solo flight na natin yung rumaragas ang pulse dito. Pero hanggang doon lang tayo. Sumunod pa rin tayo doon sa mga tropa nating guard. Mababait sila. Ang ganda. Tiyan mo yung ano. Tiyan mo yung bagsak ng araw dito. Yung sunset. Tiyan mo, scenic ng view. Oh. Ang ganda tingnan. Tama yan. Nagsiuwian na rin yung mga turista dito, Dreamers, kaya tayo na lang yung naiwan. Yan, solo na natin siya. Napakalakas. Ayan o. Try natin ulit yung Merlion dito. Yan ah. Bigyan lang natin tong mga sticker Dreamers. Nanghingi kasi yung guard nung ano eh, nung falls doon. Kaya abutan natin, nag-promise tayo eh. Sir, sabi sa inyo, sir, babalik ako eh. Eto yun sila, sir. Shoutout ko na, sir. Nanghingi ng sticker. Ay, tagdalawa na lang kayo, sir. Thank you po, sir. Namin to eh. Ay, sir. Thank you. Pwede ko po bang picturean ulit yun doon, sir? Thank you, sir. Salamat. Oy, si Barbara. Yun! Kita-kits mo. Salamat, sir. Yung tubig doon, hindi lang masyado malinaw sa akin kung saan talaga galing yun. Galing ba siya sa lupa or what? Kaya itanong na lang natin mismo sa nagbabantay sa mga guard. Tara, puntahan na natin. Tapos na ako doon eh. Dreamers, nakiusap ako sa guard kung pwede ko sila interviewin kaso nahiya sila. Pero sinagot naman nila yung tanong ko kasi nga na-curious ako kung saan galing yung malakas na parang pulse doon na lumalabas doon. Ngayon, ang sabi nila sa akin, galing daw yun sa ilog din. Pero ang ano nun, ang purpose nun para sa turbine daw. Kumbaga power plant siya ng energy. Hanggang doon lang yung dinisclose nila sa akin.
So in short, yung malakas na buga doon, may purpose yon para sa turbine, energy, electricity. Dreamers, dito ko natatapusin yung adventure natin. At kung nagustuhan nyo itong episode na to, please subscribe and share. Malaking tulong ito sa channel natin. And kita-kits tayo sa next adventure.